Phantom Media. All rights reserved. 2014. Previously on the hashtag. Yun nga, sobrang common na kasi yung magkaroon ng third party. Bakit nga ba meron? Why do people choose to be the third party in any relationship? Isa sa mga dahilan na naiisip ko ngayon ay dahil walang spice. All is fair in love and war. So, Bert, do you believe that all is fair in love and war? And in this particular scenario, do you think that applies? Ayon sa mga pag-aaral, isa daw kada 5 mga bagong kasal sa Pilipinas ay nauuwi sa annulment. Paano pa nilo malalaman kung nangangaliwa ang significant other nyo? Hinahanap mo ang phone, hindi mo makita-kita. Lahat ng sundok, hinalangkas mo, hindi mo makita. Until now, hindi ko alam kung saan nakatago ang teleponong yon. Brace yourselves for another episode of the hashtag, coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with the scope. Lynn. Anna. You can call me Queen Bee. And Bert. Say what you wanna say. The hashtag. So, happy Thursday, people! Last time, you joined us to discuss ang mga issue ng mga tao, kabet, at pambababae, pangangaliwa, again, pangangalunya. And ang ating hashtag for this episode is still Bet na Bet. I'm still here with the rest of the team. You wanna say hi, guys? Hi! Hello! Hello. Okay, so before pinag-usapan natin kung paano malalaman na may mga kabet, ano ba ang dahilan at nagkakaroon ng mga kabet-kabet, I guess this week we will continue on with the discussion and we will find out kung ano naman ang gagawin ng aking mga co-host kung sakaling nasa sitwasyon sila na merong kabet. Pero before we do that, I promise you guys that we will be singing in this episode. So, we will be doing something new today. Dahil hindi nila gustong kumanta ako, dahil baka biglang matapos ang podcast namin. Sabi ko ka last time, di ba, hindi lang sa movies at sa teleserye nagkalat ang infidelity kahit sa mga kanta. Let's play a game. We'll play a game with you guys. And may premyo kami, promise. May premyo to. So, who wants to discuss the mechanics? Bert or Lynn? This is what's going to happen. Kaming mga host, we're going to play dugtungan. So, magbibigay kami ng mga famous na kanta about third party. Magdudugtungan lang kami. As our listeners, all you would have to do is to guess kung ano yung title ng mga kanta na binanggit namin. So, all you would have to do is to comment on our Facebook page and our Twitter account. But before commenting, so first you would have to go to the hashtag PH on Facebook and like us on the hashtag PH. Tapos, punta kayo sa Twitter. You follow us at the hashtag PH. Tapos, comment lang kayo dun sa mga kanta, yung title ng mga kanta na nahulaan nyo. And then, what we're going to do is, yung mga sagot nyo, yung comments nyo will be equivalent to a raffle entry. Tapos, we're going to raffle off kung sino yung mananalo. Kapag tama lahat ng sagot, we'll announce the winner next episode. Okay, so again, magdudugtungan kami ng lyrics ng kanta and all you need to do is like our page or follow us on Twitter and then give us the title of the song tapos raffle entry nyo na yon. Tama ba yun? Oo. Pwedeng isa, halimbawa, pwedeng isang kanta. Kung isa lang ang nahulaan nyo, then you comment kung ano yung nahulaan nyo na kanta. Kung nahulaan nyo naman lahat, edi i-comment nyo pa rin lahat ng mga nahulaan nyo para mas marami kayong entries. Okay, so what are they gonna win? Bert, what are they going to win? Mananalo sila ng drum roll, please. 100 pesos na load, tigi-tigi sa aming apat. So,
May 4 na mananalo na i-raffle natin. Siguro 2 from Twitter saka 2 from Facebook. At i-announce namin ang winner sa susunod naming episode. Pagka-announce namin, right then and there, pupunta kami ni Isko, ni Ana at ni Lynn sa aming mga suking tindahan at papasaloadan namin kayo ng 100 pesos. Yay! At saka doon sa 4 na kamag-anak namin nakikinig, disqualified na kayo ha. Hindi kayo kasali. Bawal ang mga kamag-anak. Sa misis ko, sa asawa ni Ana at sa asawa ni Lynn at sa nanay ni Isko, pasensya na po. So, who wants to start? So, ako na ba? Ako na magsa-start. Sige. Nag-prepare ako. Ano ba? Teka lang, madali lang muna. Game. Easy round. Easy round. For the easy round, isang drum roll ulit. Okay, game. Story of my life, searching for the right. Ay, kantahin mo! Hindi ko maririnig yan. Oh my God! Story of my life. Alam ko! Alam niyo yun, my God. Sumagot kayo. Alam ko, pero hindi ko alam ang lyrics. Oh my gosh. Gusto mo ba ang chorus? Ay, wala na. Nahalata ang age. Che. Hoy, bago lang itong kanta na to. Kaya nga nahahalata ang age. Walang nakasagot Story eh. of my life, searching for the right. Paki-google na ang lyrics. Hala, walang nakasagot. Wala. Nakakahiya kayo. Oh my God. So sad. So, yun? one is... We One Direction. Seryoso? Kailangan alam natin yan. One Direction ba yan? Ayan ko Wait, alam. hindi to One Direction. Hindi One Direction yan eh. Ano ba? Hindi. Guguluhan ako. Kaya tala ako ng chorus na chorus. Ano yan? Hindi ko alam. Ano yan? Ano ba? I don't wanna do Huwag niyo this sabihin yung title. anymore. I don't wanna be the reason why. Yan ba yun? Hindi ko na alam yung kasunod eh. Oo. Malaki tayo Hindi ng pa rin, factor wala na pa gagawa rin. ng tono. Hindi ko na alam yung Hindi kasi. na. Sabi ko na eh. Alam niyo po kung ba't hindi ako nagbibideo, okay? Sorry. Sige na nga, pass. Itin mo nga. Ha? Uy, pass. Hindi ko alam yan. Pass. Hindi ko alam. Masyadong bago. Alam niyo na, 1970 ang kakatahin ko is po. Pass. Fine! O sige, yung makakahula nito po sa Twitter tsaka sa Facebook. Makakahula ng tono ng kinanta ko. Hindi na. Pro 4. Sige na, next! Sino na? Sige, Isko, ikaw ka. Go. Madali lang. Isko na. Easy round pa rin to, ah. Easy round lang. You took me wrong just because we kissed. Ay, sige. Iba pala yun. And now I don't know how to say goodbye. Ay, alam ni Lynn. Okay. Sasabihin ko sana yung title pero para pala sa mga listeners yun. Hindi ko din alam yan. Alam ni Lynn. Oo. So, sa mga listeners, hulaan nyo na lang. Kasi yay, patok na patok sa video, okay? Kalata eh. O dahil nahulaan mo, Lynn, ikaw na ba? Go. Sige, ako na. 2 lines lang. Ay, sana mahulaan nyo. You need to give it up, had about enough. Tapos na. Alam ko yan. Teka lang. The boy is mine. Ano yan? Ay, yun eh. Ay, sorry. Pero naman. Sabi ko na nga ba eh, bago yan eh. Hindi na natin pwede pahulaan yung sinabi mo na yung title. Ay, pasensya naman. Iba na lang. Ito na. Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Kakantahin ba? Sabi, hindi nyo alam yan. Picture us, we were both butt Hindi ko alam yung naked. lyrics. Something. Okay, correct. Hulaan nyo po anong title. Okay. So we have 3 songs na kailangan hulaan at title. Bert, it's your turn. Hindi ko alam kung... Okay, magugulat ako ang kakanta nito. Baka inaasahan nyo si Isko ang kakanta pero ako ang kakanta. Ooh, I've been to Georgia. Hindi pa kabit yung pang-pong-pong yan. Sorry. Disqualified ka, Bert. Ay, disqualified. Hindi yan pang-kabit. Ano na ng GRO yan? Ay, Diyos ko. Tawa pa ako. Dahil dyan, Isko, pakikanta. Hey lady. Ayan na. Lady. Hoy, Bert, mag-isip Di ba pwede yun? Ang daya naman pinaghanda ako pa Pwede naman yun. yan. Di yung pang ano no. Yes, Wala kang bibigyan kita. Hindi, wait lang. May hinanda ako to, may 4 akong hinanda. Teka lang ah.
Dapat meron ding yung difficult round. Ganun. Paano pag walang nakahula nito? Papayagan na ba natin yung mga kamag-anak natin? Walang nakahula. Wala tayong bibigyan ng load. Ana, ikaw muna. Balikan niyo ako. Pero galing kay Lynn, bilis, kantahin mo. Ay, pininga ko. Hindi ko kayang kanta. Ang alam ko na yun, yung tunog ng trompeta. Sige, yun na tunog ng trompeta. Papatawarin ko yun. Hindi na mag-figure out. Instrumental lang. Sige. Oo nga naman. Sige. I'm never gonna game dance again. Uy, naalala ko sa hidden ko din. Guilty fear of God, no rhythm. Tama na. So, ayan. We have 4 songs. Hindi na makaya ng mga kahihiyan natin. Correct. Okay. Yun So, na hindi yun. po kasaling pok-pok song. We have 4 kabit songs. Kasi, diba? Hindi kasali yun. Ay, makuhula nun automatic, i-unsubscribe po namin. Joke lang. If you know the title of the songs that we gave you, mag-comment kayo sa FB page namin. Pero please don't forget, Kailangan naka-hashtag yung #betnabet and #B#PH. yes, please don't forget. So, hindi ko alam kung alam ng mga co-host natin today na meron tayo actually caller. So, hinihintay natin siya habang kumakanta kayo ng mga pok-pok songs. Meron tayong Oh my caller. God, may caller. And, yes, meron tayong caller. Imagine, may caller. At dahil kami. dyan, manahimik tayo. Yes, pakinggan natin. This is still related, of course, to our topic for today. And still something to do with being a third party. Feeling lang namin medyo may makukuha tayo insight from somebody who's actually been in that situation. So, ipapatch na natin yung caller natin. Let's listen to Liza Rose. Hello? Hello. Hi, hello. Hi, Liza Hi, Rose. Eliza. Liza lang po. Gusto lang pong magpasalamat sa inyo sa pag-invite niyo po sa akin dito as your guest caller. Natutuwa po ako sa mga sinabi niyo about third-party relationship kasi ako po ay nasa third-party relationship po. So, kung ano po yung maibibigay kong tip, o bago po yung tip, reason po kung bakit ako nasa third-party, wala po ako kasing magagawa kasi mahal ko po yun. So, yung sa mga iba na nagsasabi na kabit, na mistress, syempre nasasakta naman po ako kapag ka nalilinig ko yun. Wala lang po talaga akong magawa kasi mahal ko po talaga. Yun po. Meron pa po ba kayong itatanong sa akin? May tatanong pa ba tayo? Na-starstruck ako kasi may phone touch technology pala tayo dito. At talagang bumibili ka siya. pala ng ganitong technology. Yan yung sinasabi sa akin. Alam naman tayo, mayaman. Ano bang pangalan? Liza ba? Liza Rose po. Liza, saan mo ba nakilala naman tong lalaking ito? Kasi nagtatrabaho po ako sa call center, so manager ko po siya. Alam ba sa buong floor na kayo na? Hindi po kasi tinatago po namin kasi hindi po pwedeng malaman kasi meron po siyang girlfriend na matagal na. 9 years na po sila. Naku, hindi ka ba nakonsensya? Sabi ko nga po kanina kasi nagmahal lang naman talaga ako. So, at saka doon po sa sinasabi sa akin nung sweetheart ko po, hindi na po niya kasi talaga mahal yung girlfriend niya. Kaya, naging kami po. Kayo ba, hindi ba kayo natatakot na may makapagsabi sa girlfriend niya na may relasyon kayo o ano? Hindi ba kayo natitense? Paano ba? Paano niyo natatago? Basta kasi pag mahal niyo naman po yung isa, gagawin niyo naman po yung lahat ng paraan para magkita kayo. So, hindi naman po effort para sa amin yung ginagawa namin. Ayun po. At saka kung mahuli man po kami, nasa sa kanya na po yung kung sino po yung pipiliin niya sa aming dalawa. Ready naman po ako. Alam ko naman din po na kapag nagkahulihan, may posibilidad po na masaktan po ako kung hindi ako yung pipiliin niya. Ba't mo ba siya pinatulan? Kasi maalaga po siya sa akin. Saka pinoprotektahan niya po ako. Inahatid niya po ako sa bahay. Mga ganon. Yun po. Tapos
ko na, yung usual po na ginagawa ng mga nanliligaw, mga mag-boyfriend, ganun po. Kailan mo nalaman na meron siyang girlfriend? Hindi ko po sa kanya nalaman, sinabi po sa akin nung friend ko na ang balita niya nga daw po, may girlfriend naman si boss. Yung po, nung nalaman ko po, gusto ko na po kasi si boss. Okay lang sa'yo, gano'n, na third party ka, ganyan? Siyempre po, gusto ko naman din po na eventually maging kami. So, napapag-usapan din po namin. Sabi ko po sa kanya na pwedeng mamili na siya. O, anong sabi? Hindi pa daw po niya alam, naguguluhan daw po siya. So, tinukat ko po, nandito lang naman po ako hanggang malinawan po siya. Ay, nawala. Paano yan? Ay, nag-hang up? Teka lang, curious tuloy ako dyan kay Liza Rose. Ano yan? Curious ako kay Liza Rose. Bakit naman niya piniling gawin sa sarili niya yun? Ilang beses niya na sinabi, nagmahal lang po ako. Pwede ba yung sabihin sa asawa? Ano ba yung girlfriend daw ba? Pwede ba sabihin, nagmahal lang naman kami? Bakit nagmahalan din naman tayo? Kaya naging tayo, di ba? Ay, hindi ko alam. Pati naman gasolina tsaka diesel nagmamahal, ah. Sabi nga ni Miriam, mas mahal ang pag-aaral. Teka lang, parang ayoko talagang husgahan si Liza Rose. Pero parang hindi ko maarok ang kanyang mga kadahilanan. So, paano mo ba na-contact yun? Hindi mo naman ako sa likod ng bus yung number. Actually, nag-message siya sa akin sa Facebook. Kasi nga, di ba, nag-post tayo na magkakaroon tayo ng sensitive na topic. Sabi daw niya, gusto daw niyang i-share yung kanyang experience. Parang gano'n. Liza Rose, namin na ulit next week. Pag-usap tayo. Teka lang, sige, ganito na lang. Para na ba hindi na ba nakakahiya kay Liza Rose? Or for everyone else who's listening who might be in the same situation, anong maipapayo nyo? How would you get out of it? Or do you actually advise getting out of that situation? So, umpisahan na natin sa ating resident taga-sermon, Bert. How would you resolve a situation like this? Kailangan nilang mag-usap dalawa. Naniniwala pa din ako na ang infidelity ay sanhi ng parehong parties. Hindi lang isa lang, laging dalawa. It always takes two to tango, sabi nga nila. Ang problema lang, sa likod ng pangangaliwa, laging may kanya-kanyang rason. Ang pinakamalaking problema doon, hindi kasi sila nag-uusap. Kaya hindi alam nung parehong party na meron silang problema. Bawa, sila lalaki. Ayaw pala niya yung babae na bunganga ng bunganga. Alam mo yun? Kasi yun naman na laging sasabihin ng mga lalaki, asawa ko, nagger, etc. Ganyan. Kinausap na ba nila yung asawa nila na wag maging ganon? Alam mo yun? So, parang ang ina-assume lang nila na alam na nung asawa nila na ayaw nila ng ganon. At dahil dyan, maghahanap na lang siya ng babaeng hindi nagger. Hindi naman yun ganon. So, para sa akin, makreresolve lang ang infidelity sa pamamagitan na bukas na pag-uusap sa parehong mag-asawa or sa parehong mag-boyfriend-girlfriend. Yun. Okay. Isko, you have anything to add? When it comes naman kasi sa mga ganyang klaseng sitwasyon, like for example, if you are the one engaging or ikaw yung naghahanap ng isa pa na papasok sa relasyon, isipin ninyo, bakit ba kailangan pa? I mean, if you don't love your current partner, then I think it's better na mag-separate na lang kayo, tsaka mag-move on. Yan kung mga girlfriend, boyfriend pa lang. Kung di na talaga ninyo pwedeng maayos yung relasyon ninyo. Tsaka ka, pumasok sa bagong relasyon ulit. Pero, kung married naman kayo, that is something that you need to work on, both of you as husband and wife, para at the end mas maging matatag yung pagsasama ninyo. It's a matter of communicating kung ano yung pagkukulang ninyo, kung ano yung mga bagay na dapat ninyong i-improve sa relationship. At for those naman na pumapasok sa ganitong klaseng sitwasyon or gustong maging third party, bakit? Tanungin nyo sa sarili ninyo. At the end of the day, wala naman kayong mapapala kasi pipiliin pa rin nila sa huli yung original partner nila. Kayo pag nakawawa. So, magiging parang talunan lang kayo. Parang temporary lang yung happiness ninyo. Kung gusto nyo talaga maghanap ng long-term happiness, makikita rin ninyo ang taong para sa inyo. There. Okay. I actually agree sa nasabi yung dalawa. I think that conversation is a very big factor na kung merong nagaganap na ganyan, pag-usapan nyo kung bakit. And kung hindi na talaga kayang gawa ng paraan, then let go, diba? Kesa ang dami nyong nasasaktan. Yeah. Lynn, you have something to add? Nasabi na naman nila talaga kung ano yung solusyon. Yun lang naman talaga
talaga yung solusyon eh. Una, sabihin nyo dun sa partner ninyo kung ano yung problema nyo sa kanya. Kung halimbawa meron kayong napag-usapan na nga kanina, meron kayong mga bagay na hinahanap na parang kulang. So, sabihin nyo dun sa partner nyo. Tapos, kung hindi naman talaga maibigay ng partner nyo yung hinihingi nyo, huwag na kayong mandamay ng iba para paguluhin lahat ng sitwasyon para lang magkaroon ng dahilan na makipaghiwalay kayo doon sa partner nyo. Para sa mga lalaki, kasi marami na akong kilala na ganito, yung tipong tira na talaga yung relationship. Parang explain, wala na talagang kwenta yung relationship. Kaso lang, hindi lang talaga nila magawang iwanan or sabihin dun sa partner nila na ayaw na nila. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng third party. Para yun yung magiging dahilan para maghiwalay sila. So, dun sa mga lalaki, get some balls. Alam mo yun, kung hindi nyo talaga gusto yung relationship, tapusin nyo na bago pa kayo humanap ng iba. And it goes the same dun sa mga babae. So, sabihin nyo kung ano yung problema nyo. Kapag hina-resolve, di, hiwalayan din ah. Ganun lang naman yun dapat. But, dadagdag ko lang, this is not applicable sa mga mag-asawa. Kasi kapag kayo kasal na, tandaan nyo yun, kumbaga, commitment nyo yun sa isa't isa. So, kapag meron kayong, halimbawa, na-attract kayo sa iba, hindi naman sinabi na, alam mo yung makasalanan ka na talaga. Pero, ang importante doon, kailangan, isipin nyo yung commitment nyo dun sa partner nyo. Yun kasi yung makakatulong para hindi kayo mag-fall at hindi kayo makagawa ng kasalanan. It takes two to make a relationship stronger. Hindi lang isa ang nagdadala ng relationship. Dapat pareho kayo. Yun lang. Thank you so much sa mga insights ng ating mga co-host. Kita nyo naman, hindi naman kami puro lang patawa dito. Hindi lang talaga namin ma-help minsan. Kasi ang personality namin nakakatawa. Pero meron naman kami masasabing medyo may sense. So, medyo lang. Namin tapos. Medyo lang. Eh, syempre, wag naman natin i-push masyado. Pagkayari mo kumanta ng pop-pop, so i-push mo kasi sabi tayo na mamahayan. Hello. So, anyway, before we end this, I just want to ask you guys if you have any last words, anything to say to all 13 of our listeners. 13 lang talaga. Feeling ko dadami na sila kasi napakaganda nung pagkakakanta ko kanina. Kakarere nila yung pag-tweet. So, Lynn, do you have any last words for our listeners? Last words. Meron kasing mga tao na naku-curious kung ano ba ang feeling ng nasa isang third-party relationship. Na kagaya nga nung sinabi ni Isko, pag nakikita nila sa TV na ay exciting pala to, ay kumbaga may thrill na nangyayari. Kung ako sa inyo, wag na kayong ma-curious. At lalong-lalo na, wag nyo nang pangarapin. Kasi unang-una, sakit lang ang magiging ending. Ang masama pa doon, hindi lang ikaw ang nasaktan mo, nakasakit ka pa ng ibang tao. So, never and avoid going into a third-party relationship. Yun lang ang masasabi ko. Okay. What about you, Isko? Any last words? Kay Liza Rose at sa lahat ng mga tao na nakikinig na nasa sitwasyon niya, kapayo ng sitwasyon niya, alam kong napakahirap maging third party. Alam niyo yan. Kasi minsan, ang mga third party, parang mga rebound lang yan ng mga kinakasama ninyo. Kasi nga, they're trying to fill in that emotional gap na hindi na nakuha dun sa totoong minamahal nila. Kaya, hindi totoong mahal nila kayo. Totoo yan. Ayun! Harsh! Yun lang po. Okay. Bert, umpisahan na natin ang sermon mo. Ang sermon. Gaya ng sabi ko kanina, no, it always takes two to tango. Pero be fair naman to your partners. Lalo na kung kayo mag-asawa. Sabi ni Lid kanina, no, kapag nag-asawa na kayo, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kayo ay magkasama na. So, iba dapat ang effort nun ng pagiging together versus dun sa mga boyfriend-girlfriend lang. Lalo na kung kayo ay may mga anak na. So, every time you feel that urge to be with someone else apart from your spouse, isipin nyo, i-fast forward nyo kung ano magiging implication nun sa inyo, kung ano magiging implication nun sa mga anak nyo, kung ano ang magiging implication nun sa buhay ninyong family, bago nyo pagbigyan yung panandali ang saya na mararamdaman nyo with someone. Hindi naman din siya long term. Kawawa ang mga bata sa kadalasang dahilan ng paghiwalay. Masakit man tanggapin para sa mga taong makakarinig nito, pero kadalasan yan selfishness ang dahilan ng paghiwalay. Selfishness on the side of the husband
na ayaw niyang sabihin dun sa asawa niya kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa kanilang relationship at gusto niya siya lang ang nakikinabang, gusto niya siya lang ang masaya, gusto niya lang ganito, gusto niya lang ganyan. Hindi nila naisip kung ano yung magiging implication nun sa asawa nila or sa mga anak nila. Selfishness. Yun ang punot dulo nun. Yung isa namang rason din ng paghihiwalay is dishonesty, lalong-lalo na pagdating sa pera. Kaya yung advice namin lagi sa mga mag-asawa, lalong-lalo na yung mga bago pa lang, huwag niyong sanayin yung sarili niyo na hiwalay ang pera ni lalaki at hiwalay ang pera ni babae. Kasama sa pangako na binitawan niyo sa harap ng judge, ng huwes, o sa harap ng pare, o sa harap ng ministro na nagkasal sa inyo. Kasama doon ang pangakong you'll be together for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. So, ibig sabihin doon, piso na lang ang pera niyo mag-asawa. Kailangan alam ng lalaki, alam ni babae na piso na lang. We have to do something about our livelihood. Kaya wag pababayaan na magkahiwalay ang pera niyong dalawa. Kasi doon nag-uumpisa, whether you believe it or not, doon nag-uumpisa ang hinala, lalong-lalo na ng mga babae na there is something wrong happening with my husband. Ngayon naman, mga lalaki, kung gusto nyong matahimik ang buhay nyo, kung gusto nyong huminto ang suspetsya ng mga babae na kayo ay nanbababae nga, edi ipakita nyo transparently. Financial transparency, yun. Kapag nakita naman ng mga asawa nyo na wala namang mali, hindi naman magdududa yung mga yan. Yung mga babae naman, di ba may sinasabi kasi sa atin na parang trust is earned, ganun. Hindi ako naniniwalang ganun. Trust actually is an investment you give on to someone na pinagyayaman nyo rin. So trust in an investment, it's not really something you earn, it's something you invest on. So kapag binigay nyo yung trust with someone, you make sure that you give that trust wholeheartedly. Huwag nyo naman paghinalaan yung asawa nyo all the time na pag natulog, titignan nyo na lang yung cellphone. Pag may kausap siya sa telepono, naguguluhan lang siya, challenge mo, nabigla, ganun. Huwag nyong paghinalaan agad. Bigyan niyo siya ng pagkakataong magsabi ng totoo. Bigyan niyo siyang ng pagkakataong maging mabuting asawa. Bigyan niyo siya ng pagkakataong maging mabuting ama sa inyong mga anak. And when you give that chance, when you invest on that trust para sa mga asawa niyo, you'll discover na malayo pa ang mararating na inyong relationship. Bongga, gusto ko yung linya na yan. Invest. Alam mo, no? Huminto lang. Hindi yung trust na nabibili sa 7-Eleven, Ana, ha? Tsaka Lin. Mag-invest sa trust. Yun ang payo mo. Wag yun. Wag yung goma. May flavor pa yun minsan. Pag-usapan natin off the record kung bakit may flavor yun dahil hindi ko alam. So, anyway, thank you sa aking mga co-host. Siguro sa akin, ang masasabi ko na sa listeners natin, one, I'm a firm believer na kung hindi mo kayang mag-commit to a relationship, huwag na lang. Kasi parang tinitempt mo lang na na may magkamali sa inyong dalawa. Parang ganon. So if you can't commit, then just don't be in a relationship. Ngayon, kung if you're married naman na, or if you're with someone, actually, let's just say you're married. Kasi ako, I have very liberal views regarding marriage. It's not that I don't respect the sanctity of it. Kaya lang kasi I've seen a lot of people na, alam mo yun, sa sobrang keep intact yung marriage, ang daming nagsasuffer. I mean, kung ikaw, si lalaki o si babae, makakaluwa at makakaliwa ka lang naman. At hindi mo hihiwalayin yung asawa mo dahil you think that you have to preserve the marriage. It's not doing you, your partner, or your kids any favors. Lalaki lang kayo pare-pareho, o tatanda lang kayo pare-pareho na magkakagalit at may sama ng loob sa isa't isa. So, sa akin lang, while I think you should do everything to keep the marriage, kung nandun na kayo sa sitwasyon na talagang parang nagsiself-destruct na kayo pare-pareho, tama na. Parang mas okay pa na tapusin na lang, maghiwalay ng medyo intact pa yung mga psyche nyo, and pumatol sa iba, kesa naman pare-pareho kayong broken dun sa marriage na yun. So, yun lang sa akin. And sa mga third party naman, ang masasabi ko lang sa inyo ay you are worth more than that. You deserve to be loved 100% na sa inyo lang. So, kung nandun kayo sa ganyang situation at hindi naman kayo kayang piliin ng mga partner nyo, maybe it's time to rethink yung sitwasyon mo and find something else na mas makapagbibigay sa'yo nung halaga mo. Yeah. May masasabi pa ba kayo? Masyadong makabuluhan ang ating napag-usapan. Umabot ng 2 araw. Diba? So, anyway,
before we end, I just want to tell everyone again, if you have any suggestions, I hope you learned something from the last 2 episodes. Pero if you have something na gusto niyong pag-usapan namin, you can always tweet us or you can leave a comment sa aming Facebook page. And again, I would ask everyone, if you can, please follow us on Twitter. Our Twitter handle is @the#PH. And please like our Facebook page. It's facebook.com/the#PH. And you can also subscribe to our YouTube account. Again, it's the#PH. So, thank you everyone for being with us for the last 2 episodes. We might be having more of these bi-weekly episodes kung masyadong makabuluhan ulit ang pag-uusapan namin o kung masyadong marami kami pagtatawanan. Ay, heto pala. Yes. Sa March 3, magsa-start na tayo, di ba? Yung yes. #dailies natin. That's something to look forward to. Starting on March 3, we're going to have the #dailies. So, if you haven't liked our Facebook page, I suggest you do that now or miss out on the #dailies happening from March 3. Yun lang, I'm gonna say goodbye. And my co-hosts, if you wanna say your goodbyes to our listeners. Bye! Bye! See you next time. And we'll see you next week. Bye! Bye! The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we use for this podcast. Roar by Katy Perry. Brave by Sarah Bareilles. Ready or Not by Bridget Mendler. Royals by Lorde. What Makes You Haha by One Direction. And Beautiful Ones by Suede. The hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com.ph. Thanks for listening, and until next time.